We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's 1, 2, 3, 4, 5 bridges mulabang sa Davao River. So there will be 5 bridges, 1 bridge more. Kung makapag-post at photo ops itong si Baby M, akala mo talaga proyekto niya. Nakalagay pa talagang sinimula nagbuka na bridge noong 2023. Para saan? Para palabasing proyekto ng administrasyon niya. FYI, ang Bukana Bridge ay tulong ng China na ipinangako nila sa panahon ni Duterte. At tandaan, libre itong ipinagawa, walang inilabas na pera ang gobyerno. Ang kondisyon, tanging Chinese contractors ang pwedeng mag-bid. Kaya napunta ito sa China Road and Bridge Corporation. Kahit DPWH ang nagsusupervise ng proyekto, hindi nila hinahawakan ng pondo. Direkta itong nililipat ng Chinese government sa Chinese Construction Company. Ibig sabihin, nananatili ang pera sa loob ng Chinese financial ecosystem. Kaya walang makukurakot. Isipin nyo, yung bansang halos itakwil ng ilang Pilipino at pati ng kasalukuyang administrasyon, sila pa ang totoong tumutulong. It's coming. Ayan, isa pong pruweba yan na itong bridge na pinagmamalaki ni BBM ay hindi naman talaga sa kanyang administrasyon. Yan po ay nagsimula nung panahon na Mayor si BP Sara Duterte at Presidente si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po ay ibinigay ng China sa mga taga Davao dahil maganda ang foreign policy ni Pangulong Duterte. Alam mo, ito sobrang kakupalan ang ginawa ni Marcos. Hindi po pagmumura yung kupal ha. Talagang kakupalan means talagang isang matinding panggagago, pangi-scam sa mga Pilipino. Mantakin mo. Ito po'y nagsimula nung panahon ni Pangulong Duterte. Pinirmahan yan at naisimulang gawin niya noong panahon ni Pangulong Duterte. May dokumento po yan na sinimulan po yan bago po maging presidente si Marcos. Tama, natapos yan sa panahon ni Marcos. Pero dapat man lang i-acknowledge ni BBM ang mga Duterte. Dahil kung hindi sa kabutihan ng mga Duterte, ay malamang sa malamang hindi po tayo makakatanggap ng ganyang proyekto na nanggagaling at ang gumawa ay China. Ito nga matindi. Pagkatapos i-demonize ng administrasyon na ito ang China, nakinabang pa rin po ang Pilipinas. Tinuloy pa rin po ng China. Pwede naman sabihin nila, gago yung presidente ninyo. Dinidemonize kami sa pamamagitan ng Tariela na yun. Di ba? Pwede sabihin ng China yun eh. At ayaw na namin yan, di na namin tutuloy. Pero dahil nga maganda ang relasyon ni Pangulong Duterte o ng mga Duterte sa China, pinagpatuloy pa rin. Sino nakinabang? Ang mga Duterte lang ba? Hindi ho. Mga Pilipino, mga Davaoenyo ang makikinabang dyan. Kaya nga mga kababayan, ito yung sinasabi natin na paulit-ulit na wag ho tayo nagpapaniwala dito kay Marcos. Ito ang si Marcos ang talagang biggest scam na nangyari sa Pilipinas. Na-scam kayo ng naging presidente yan sa gitna ng, alam naman natin, ng issue ng kanilang pamilya. Ngayon, hanggang ngayon, ini-scam tayo. Paano? Mantakin mo yung mga ganyang proyekto na dapat sa mga Duterte ang credit, pati yan, inagaw niya. Ano ka ba, Marcos? Porket walang perang maaagaw dyan, walang pera makukurap dyan, yung credit na lang ang iyong aagawin? Ganyan ba talaga yung ugali mo, mang-agaw? Ay nako Marcos, kung ako sa'yo kung ako lang sa'yo, maging maging friendly to all. 'Di ba? Para tumulong ang ibang bansa sa atin. Hindi Hindi ka nagiging friendly to all Ultimo ngang mga Pilipino tulad ni Pangulong Duterte ay binigay mo sa banyaga. Ganyang kakaluko-luko. Sa madaling salita, ganyang kakakupa.